nag-e-echo. Baka dapat wag niyong i-on yung mic. I mean, ayan. Mas clear? Hindi nag-e-echo. Sa akin? Nag-e-echo pa din kahit naka... Ano Hindi, yung pag mic naka-off yung mic niyo mismo. Yung mic niyo mismo. No difference, Eto? man. Oo. Hindi naman naka-on. Hindi naka-on. Nakatapat kasi kayo sa speaker eh. No? Hindi, ano to yung Bluetooth yung speaker. Hindi, I mean, nasa ilalim kayo ng speaker dyan sa church. Paano mo nalaman? Tapos naririnig niya. Pero kahit mag-mute ka. Oo, kahit naka-mute, nag-e-echo pa din. Bakit kaya? Try yung hindi kaya sa taas. Or tignan mo nga yung yung microphone ng Google Meet saan nakaset. Tsaka yung speaker. Tugtog mo na isa. Savior went courageously, and there he bled and died for me. Hallelujah for the cross. And on that day the world was changed, a final perfect Lamb was slain. Let earth and heaven now proclaim, Hallelujah for the cross. Hallelujah for the war he fought. Love has won, death has lost. Hallelujah for the souls he bought. Hallelujah for the cross. What good I've done could never save, my debt too great for days to break. But God, my Savior, made a way. Hallelujah for the cross. A slave to sin, my life was bound, but all my chains fell to the ground when Jesus' blood came flowing down. Hallelujah for the cross. Hallelujah for the Lord he fought. Love has Yes. won, death has lost. Mic. Hello, hello. Music hindi nag-e-echo. Ano yan? Music hindi nag-e-echo. Pag voice. Pag sa boses merong echo. Wait lang, tingnan ko baka sa mic ko. Hello, hello. Meron pa din. Ganyan. Meron pa din. Meron pa din. Oo. Pero sa amin walang echo dyan. Hindi naman Sa amin, nag-e-echo. wala. Wala. Ayan. Pero yung nyo, audio nasa speaker Oo. o nasa TV. Wala sa Nasa TV. Nasa TV ba? speaker. Gamit ko yung gamit ko yung Bluetooth. I-TV ko na lang ba? Try mo Try ang ko? i-TV kung mas Sige, wait lang. malalakasan naman sa TV. It's walang echo.
Test. Check. Check. Nasa TV na ba? Check. Mic. Test. Guide me into death. Hallelujah for the cross. Hallelujah for the war he fought. Love has won, death has lost. Hallelujah for the souls he bought. Hallelujah for the cross. Hallelujah for the war he fought. Love has won, death has lost. Hallelujah for the souls he bought. Hallelujah for the cross. Hallelujah for Okay na ba, brother? Okay na ba dyan? Hello? Walang sound. Mali, okay na, hindi na nag-echo. Kaso, Kaso, hindi nga lang ganun kalino yung audio. hindi malinaw yung audio. Wait lang, try ko lakasan isa. Sige. I-max mo yung TV. Ayun, no? Yung nakikita ko, si Matt ba yan? Si Matt, tsaka si ano? Marlon? Kung di ko nakita si Marlon, hindi na sana ako magtuturo eh. Magkukwit na sana, aalisin ko na sana yung master's class. Buti, nandyan si Matt. Ano? Robot? Para siya nakasasagap na ibang source. Ang galing yan. Ano? Nagiging robot? Try mo nga kung dyan sa laptop. Sa laptop ang audio, tapos i-mic mo na lang. Wait lang bro, naglolo ko yung audio lalo. Sa laptop. Wait lang. Kuha kayong Bible. Babasahin natin yung Revelation chapter 2 tsaka 3. Sige, speak ka nga bro. Check ko kung may Hello. Check. May Bible ba lahat? Revelation 2 at 3. Babasahin natin. Kilala ka sa Istanbul. Ilan pa kaya? Bible daw, Revelation chapter 2, saka Revelation. Clear na ba ako? Naririnig ba? Naririnig. Kaso may ibang audio na ano eh. Ibang audio? Patutug ka ba dyan? Hindi, wala na. May nasasagap siyang ibang audio. Pag sa TV naka-set. Oh. Try mo dyan sa laptop. Try mo sa laptop yung audio. Tapos lagyan mo ng mic. Yung sino yung nagsasalita? Ito sa kanya yun. Hindi dito eh, sa speaker eh. May nakakonect ba sa inyo sa ano? Sa Bluetooth, sa speaker natin? Dati Sheila. Check nyo, baka may tumutugtog sa mga cellphone nyo. Ha? Hindi ba sa'yo? Ay, ito. Sherwin. Try mo sa cellphone, yung cellphone ni Angel, yung gamit yung
hotspot, buksan din doon yung Google Meet, tapos yun ang i-connect na Bluetooth. Kung walang problem doon, kung hindi siya Yan yung mag-echo. Sa akin yan eh. Hindi, actually okay na dyan eh. May problema yung sa speaker naman natin. Sa akin May nasasagat yung speaker natin. ako dyan eh. Pero yung sa'yo, okay na. I mean, pero yung sa inyo nga, baka sa laptop din, try na nga sa phone ni Angel or yung phone na may internet. Mag-join din dito sa Google Meet. Bali, isang Google Meet para lang makita ko kayo, yung sa laptop. And then isang Google Meet yung sa phone para lang pang audio. Pang audio yung sa cellphone. Oo. Wait lang. Angel, perfect daw. I-connect sa Bluetooth. Okay, habang inaayos to, basahin na yung Revelation 2 to 3. Kasi may mga pag-uusapan tayo regarding dyan. Bigyan ko kayo ng 10 minutes magbasa ng Revelation 2 at 3. Brother Sherwin, instruct mo na dyan kung hindi nila narinig. Ano na? Pakibasa na kami yung Revelation chapter 2 to 3 in 10 minutes. Revelation 2 to 3. Kanya-kanyang basa. Salita na basa? Or kanya-kanyang basa? Kanya-kanya. Kanya-kanya. Okay. Basa na daw po yung Revelation 2 to 3. So dapat lahat may Bible. Get your Bible. Sige ka na laptop. Sama mo. Pero para sa'yo, happy birthday. Antayin na din sa... Ate nga yan yun. Mapipiling niya to ah. Sino yung dalawa na? Kapatid na sino? Wala na. Sino yung dalawa? Birthday nila? O, parang puro kwentuhan. Wala nagbabasa dyan. May basahin nyo na yung Revelation. I say,
Ito rin. Sherwin, update mo ako kung na-setup mo na. Ano no? Naka-setup na ba yung audio nandun sa phone? Bluetooth? Hindi pa. Patayin ko na yung audio ng TV Oo. para doon na yung audio. Mm. Mm. Namute ko na lang pala dito. Revelation 2 to 3, brother. Nawala ako. Habang binabasa nyo yan, yung tanong na hinahanap natin, sino yung mga angels dyan? Ano sila? Papatay na ito eh. I-mute mo yung isa. Naka-Bluetooth na ba yung sa phone? Tapos ang i-unmute mo lang yung phone din. Pag So clear na ba? Mas clear ba yung sounds? Walang echo? Sherwin? Clear? Mas okay? Okay, so habang nagbabasa kayo, scan nyo, tignan nyo, sino yung mga angels na tinatawag dyan na unto the angel of Ephesus, unto the angel of Philadelphia, unto the angel of Pergamos. Who are those angels? Sige, 3 minutes. One minute. So mag-ready na yung mga may possible na sagot kung ano yung mga angels dyan sa Revelation chapter 2 at 3.
Okay, so bago tayo magpatuloy, pray muna tayo. Let's bow our heads, close our eyes. Together with me this afternoon, si Brother Jabez, Brother Josiah, Sister Mika. So, tayo manalangin, let's pray. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for this time na kami po ay makapag-aral ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito that we will be able to have biblical interpretation exercises. We hope and we pray, Lord, na bawat isa po sa amin, makita po namin, Panginoon, ang kahalagahan ng pag-aaral ng inyong salita, sapagkat sa pamamagitan nito ay mas lalo ka na makilala, purihin ka, sambahin ka, at dakilahin ka. We love you, O God. We give you all the glory and praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. So, sige, any volunteers would like to try sino or ano yung angels sa 7 churches in Revelation 2 to 3? Okay, meron bang gustong sumagot dyan? O kaya dito? Ready na ba dyan? So, tandaan nyo yung mga pinag-usapan natin, yung mga nakaraan, context, ano yung mga kailangan pagdating sa interpretation, having those in mind, try nyong i-practice dyan sa Revelation chapter 2 to 3 para matukoy ano yung mga angels dyan. Bakit bawat church na sinulatan may angels? So, kung aalamin natin yan, meron tayong 3 tanong na gustong i-question sa ating scripture na binasa. Una, ano yung mga probable solutions? Paano mo malalaman kung ano yung angels dyan? So, ano yung mga possible na gawin mo para matukoy mo sila? Pangalawa, ano yung conclusion mo? Sa pagtingin mo, ano yung mga pwedeng ways na tignan mo yan? Ano naman yung conclusion? Ano naman yung pinaka magiging sagot mo at pinaka ending mo sa pag-analyze ng Revelation 2 to 3? And pangatlo, ang tanong, paano ka nakarating sa conclusion na yan? Halimbawa, may sinagot ka. Ang angels ay ganito. Okay? So, paano mo nalaman yon? Ano yung naging basehan mo para matukoy yon? Okay? So, any volunteers there on site or here sa mga kasama ko? Anyone can answer? Ipasa mo lang ang cellphone na lang, no? I-unmute niyo yung cellphone tapos yun ang ipasa. Lakasan na lang para marinig ng mga nandyan kasi dito maririnig ko yan. So, ipasa niyo lang cellphone. Parang gagawin niyo siyang mic. Basta lakasan niyo para marinig din ng mga kapatiran natin dyan. Okay? Meron, Brother Sherwin? Sige nga, try mo nga magsalita kung maririnig ka. Hello? Ayan. Hello? Naririnig ka. Ano yan? Ano yan? Rinig naman ba, rinig? Oo, naririnig ka. Yan ang mic? Speaker? Ano ba yan? Speaker po yan. Sa gitna, dito. Hello? Naririnig mo ba ako? Oo, yan. Sige, any volunteers? Sabi ko 1 hour lang tayo, kaya i-fast face natin. Meron ba? Meron na nakaisip? Ano yung mga angels dyan? Anyone would like to try? Anita. Not sure, pero as per Revelation chapter 1 verse 20, ang sabi dito, the 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. So, anong conclusion mo dyan? Yung angels, sila yung 7 stars. Yung angels ay yung 7 stars. Ano? So, kung babasahin niyo yung
Revelation chapter 1, ang sabi doon, a man in the midst, si Jesus Christ, ay naglalakad sa gitna ng mga candlesticks. At sa kanang kamay niya, nandun yung mga pitong between, 7 stars. So, anong ginawa mo, Brother Sherwin? Bakit yun paano mo naman nasabi yon? Bakit biglang nagpunta ka sa Revelation 1? Paliwanag. Bakit ka ba Para makita yung context, nag-check ako ng mga previous verses to see kung para ma-explain lalo kung ano yung ibig sabihin, yung sinasabi dito sa chapter 2. So I Okay, checked no? yung, which is Revelation chapter 1 verse 20. Right, that's good, no? So, hopefully, yung iba din sa inyo, no, na isip nyo na kailangan ko din magbasa sa Revelation chapter 1. Isa yon. So, isa nga na nakita natin, ang 7 angels ay pertaining to the 7 stars, while the 7 churches pertain to the 7 candlesticks. So, ano kaya tong angels na to? Any other? Kung stars siya, candlesticks yung churches, may nakaisip ba ano possibly yung roles ng angels na ito? At paano mo naisip yon? Okay, so isa yan. That's one good step. Of course, you need to see the whole context. Kailangan basahin mo. Pero may iba pa tayong ways para matukoy ano yung ibig sabihin ng angels dyan. Meron bang nag-try na maghanap? Or may iba pang nag-try na mag-search? Anyone knows what the meaning of angels are? Ano ibig sabihin ng angel? Meron ba? Meron sa inyo nakakaalam ng ibig sabihin ng angels? Or ng angel? Okay, hindi madaldal ah. Si Angela lang yun. So, angels. Meron nakapag-search? Anong ibig sabihin ng angel? Okay, no? So, sabi dito ni Brother Josiah, messenger, envoy, right? So, the angels there, which are the stars, are messengers. Or, can even say, sila yung pinaka may dala ng mensahe sa 7 churches. Okay, so ito ay mensahe in itself, and at the same time, the messenger. So, it is true na ang simbolo na stars ay nangangahulugan na angels, pero pansinin nyo, sa 7 churches na yon, lagi nagsisimula, I write unto, so tingnan natin, punta tayo sa chapter 2, verse number 1, unto the angel of the church of Ephesus. Okay? Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo. In other words, ito yung mensahe ng ating Diyos na ipinarating sa simbahan ng Efeso, at ang nagparating dyan ay walang iba kundi yung mga anghel. Okay? So, anong klase yun? Of course, when we say angels, messenger, sa Old Testament ka, makikita natin, even Jesus Christ called himself the messenger of the Lord or the angel of the Lord. So these are reminders to the church na kinailangan makarating sa kanila yung mensahe, at yung pagkadating sa kanila ng mensahe ay ang tawag doon, messenger through the angels. Okay? So other things that we can see from the scripture, tingnan niyo po sa inyong notes, John was in the island of Patmos. Revelation chapter 1 verse 3. Basahin natin, ang sabi dito, blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand.
Okay, so these things that were happening are actually prophecies na envisioned, pinakita po kay John. This John is John the Beloved. Siya ay ang pinagkatiwalaan ni Jesucristo kay Maria. Siya ay half-brother of Jesus, kapatid din ni Jude. At etong si John ang pinakamalapit kay Jesus sa 12 disipulo. So si John, in his old age, actually si John, maraming beses nang sinubukang patayin. Siya ay nilublob na po sa kumukulong mantika, pero hindi pa rin siya namatay. Kaya sa lahat ng 12 disipulo, ay siya po yung hindi namatay dahil sa persecution, pero ang ikinamatay niya ay old age. So, nonetheless, hindi naging madali sapagkat siya nga yung pinakamalapit kay Jesus, di ba? Siya yung pinaka-excited na makita si Jesus muli. So, but still, God has a plan for John sapagkat kay John nga inireveal ng Panginoong Jesucristo ang mga propesiya na ito na kahit hanggang sa panahon natin ngayon ay hindi pa nangyayari. Sabi sa historical background, John was under the authority of Domitian at Patmos. Okay? So, these angels could be messengers. It could be literal angels, but I would say it could be even pastors or the main message in itself. But nonetheless, klaro, bawat klase ng simbahan dyan, sa 7, 2 lang yung may commendation mula sa ating Panginoong Jesucristo, and the rest ay mga conviction, mga paalala, di ba? O yung iba, condemnation Kunwari, dito sa unang church at Ephesus, ang sabi sa kanila, you have left your first love. Di ba? Iniwan nyo ang una nyong inibig. So, every churches there are sinimulan ng Panginoon sa pagkakasabi niya ng unto the angel. No? Isa pang example. Punta tayo sa chapter 2 ulit. Verse number 8. And unto the angel of the church in Smyrna, write. Okay? So, another view na pwede natin makita dito ay pinasusulatan actually dito ng Panginoong Yesus yung mga nangunguna doon po sa each churches. And mas leaning ako na makita na itong mga angels na to are probably the spiritual messengers or the pastors that are in each churches, sapagkat sila mismo yung pinaka may hawak ng mensahe sa isang simbahan. Right? So kung ano yung tatanggapin na mensahe ng isang simbahan ay magmumula sa pastor. So the main messenger of God in a church is the pastor. Right? Kung ano yung doktrina na ipapakain niya, ano yung mga katuruan na ipapangaral niya, that is through the pastor. So this can also be another view that the angels are pastors of these churches na nangangaral sapagkat sila mismo ang talagang under shepherd, pinagkakatiwalaan ng Diyos para pangunahan ng kanyang mga simbahan. Kaya nga po hindi biro magpastor sapagkat ang ating inaalagaan, ating ginagabayan ay walang iba kundi mga kaluluwa ng tao. Earlier this morning, nagkaroon kami ng service dito sa Parian at isa nga sa main points na minention ko while preaching is the importance of the Word of God because it is the very Word of God that reaches our souls. Imagine, during the time of Old Testament, naririnig at may access lang sila sa Word of God through the prophets.
and through an audible voice from God. Either kausapin sila sa pamamagitan ng kulog, di ba? Yung sa Exodus 20, yung boses ng Diyos, may kulog, may kidlat, yumayanig yung mundo, yung mga lupa pala, rather. Tapos makita natin si Elijah bumubulong sa tenga niya. Kay Joseph naman, nananaginip siya. Diba? Tsaka niya nakakausap yung Panginoon. Kay Isaiah, nakita niya sa vision. Mostly mga prophets ay kinakausap ng Diyos. Mga high priests, yung pinagkakatiwalaan ng Diyos na lumapit sa kanyang presensya given na sila ay humingi din ng tawad at nag-offer ng sin offering for their sins. Pero hindi madali nakausapin ng Diyos in the Old Testament. Maliwanag? Pero during the New Testament, mismo ang Diyos ang nagkatawang tao. Sabi sa 1 John chapter 1 hanggang verse 2, nakita siya, narinig siya, nahawakan siya ng ating mga literal na mata, literal na tenga, literal na kamay. So, nagkaroon ng mass access or more accessible way to talk with God through Jesus Christ. Kasi nakakausap ng tao ang Diyos nung time ni Jesucristo kapag nakakausap nila si Jesus. Isipin mo yun, no? Parang pagkausap mo si Jesus, nagpe-pray ka na. Diba? Kasi yun yung prayer, di ba? Pakikipag-usap sa Diyos. So yung mismong pakikipag-usap mo lang sa Panginoong Jesus, kung ikay anak niya, prayer na. Pero alam niyo, mas pinagpala tayo, kagaya ng sinabi ni Jesus kay Tomas. Sabi ng Panginoong Jesus kay Tomas, mas mapalad ang mga hindi nakakita sa akin pero nananampalataya. So in this age, in the church age, in the grace period that we are in right now, alam niyo ba na mas accessible na ang salita ng Diyos? And that is through the Word of God. Na yung iba, marinig lang ang Diyos, mamamatay sila eh. Ganon ka nakakatakot sa Old Testament eh. Narinig ng mga Israel yung boses ng Diyos, ayaw na nilang umulit. Isipin niyo yun. Lalapit ka sa Diyos in the Old Testament, kapag may kasalanan ka, patay ka eh. Oh, sino kayang lumapit sa atin nang hindi mamamatay? Pero isipin niyo ngayon, sobrang accessible na ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. But the Word of God will only be revealed to us through the Holy Spirit. And it will be revealed to us by our pastors in our church. I'm not saying it is exclusively revealed through the pastor, but it is the pastor's job to reveal, expose the scripture to tell us what the Bible and what God truly says. Ano bang sabi ng Diyos? Ano bang mensahe ng Diyos para sa atin ngayon? Kaya ganun po kahalaga ang salita ng Diyos, ganun kaimportante, kaya nga kailangan nating hawakan ng salita ng Diyos nang may panginginig, may pagbibigay ng halaga. Talagang karapat-dapat ang Diyos, ang salita niya, para bigyan natin ng oras, para sakripisyuhan natin ng pagod. Alam ko marahil sa inyo, may mga puyat, may mga inaantok, may mga pagod. But the Word of God is worthy for us to dig upon. Pwede natin pag-aralan to na okay na yung Sunday morning, pero parang tumingin ka lang sa lupa at dinaanan mo, kahit alam mo may ginto sa ilalim. O paano mo makukuha yung ginto? Alam mong may ginto. Kailangan mong maghukay. You need to search. You need to dig deeper. Because only by looking at the scripture more intentionally, more intently, giving time in studying the Word of God, dun lang natin makikita, ay, ito pala, ginto. Wow! Nakita ko yung mga perlas sa ilalim ng dagat. Pero hindi mo siya nakita dahil nag-floating ka lang. Nakita mo yung perlas kasi sinisid mo. If you want to grow deeper in your spiritual walk with God, you need to search the scriptures. Study the Word of God. Let's go to the number 2 question. What does it mean
Sa Matthew 24:13, sinabi, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. So bago pala tayo dyan, no? Na isip natin na messenger ang angels at the same time, kung isi-search mo, titignan mo yung Greek word niya, ano ba ibig sabihin ng angel? That's another way of exposing and interpreting the word of God by looking at its original text, the Greek sa Matthew, as a New Testament, Hebrew sa Old Testament, and some Aramaic. And nasabi ko naman na pastors, by looking at the churches as a whole, scanning Revelation 2 to 3, at nakita ko sa bawat churches na binabanggit, may sinabi nung, I write unto you. And then bakit yung angels ang sinusulatan doon? At bakit sila yung called out sa church? That's why isa sa mga naging comment ko dito is probably these are the messengers in the church itself, which are pastors. But again, you can search the scriptures more, prove me wrong on that, and we submit to the final authority of the Word of God. So the second question is, anong ibig sabihin ng sinabi dito na ngunit siya na mananatili hanggang dulo, siya ay maliligtas? Alam niyo yung iba, ginagamit to bilang losing salvation na text, na kailangan daw maging matapat ka hanggang dulo para ikaw ay maligtas. Okay? So, sige nga, buksan niyo po sa Matthew chapter 24. Nandiyan na ang sagot, actually. Nandiyan na sa baba. Pero sabihin niyo sa akin ngayon, anong pagkakaunawa dyan based sa mga scriptures din na makikita niyo dyan. You can read Matthew 24 mula verse 1 hanggang verse 22. I'll give you 5 minutes. And kung merong magbibigay ng sagot, ano bang ibig sabihin dyan na manatili hanggang dulo, siya ang maliligtas? Let's see if you can analyze and seek kung ano talagang ibig sabihin yan. May guide na po kayo dyan po sa ating mga copies, ating mga handouts. Or here, pina-flash ko din siya sa screen.
Okay. 2 minutes. Meron na bang ready sumagot dyan? Mukhang tapos na ang iba. Sino makapagpaliwanag? Sabi dito, sa Matthew 24:13, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Anyone? Volunteer? Si Brother Jabez? Hanggang natin? Wait lang. Tapos na ba lahat? Sige. Si Brother Jabez, pakinggan natin yung kanyang paliwanag. So, yung endure dito is the one na sinabi nga dito sa previous verses na they shall be afflicted, they shall be persecuted, offended, betrayed, and killed. And there will be a lot of wars, famine, and ayan ay mangyayari. And lalo na sa atin din mga Christian or yung panahon before na yung mga Christian is heavily persecuted. They get namamatay sila for their faith. So, ayun yung injure dyan. And the same shall be saved because we can say na if you endure, di ba? The Lord will be there for you. And meron din sa last days, di ba, na eventually may mga mag-share ng word of God na saints. So yung save ba dyan sa'yo? Ano yan? Spiritual or physical? Yes, both. Okay. So any other comments? Findings? Interpretations? Yung iba? Agree ba kayo sa sagot ni Jabez sa save doon? Both physical and spiritual? Physical. Okay. So other ones, meron pa bang gustong mag-share ng kanilang findings doon? Yan naman dyan, Brother Sherwin? Bubolong daw kayo si DC daw. Kayang ba'y paliwanag, Brother JC? But sabi, but he that shall endure unto the end, siya na magtiis, ayun, endure, magtiis hanggang dulo, ay maliligtas. So, ang ganda yung sagot ni Brother Jabez. Payamanin pa natin. Yan ang pang magpapayaman ng sagot ni Jabez. Yan, kinakabahan ba, Brother Sherwin? Ano ba yung tanong? Ano yung tanong? Yeah, ano ibig sabihin yan yung sentence na siya naman na magtitiis hanggang dulo ay maliligtas. Siya rin ay maliligtas.
Napakinggan niyo ba yung sagot ni Jabez? Pakinggan. Okay. Yun nga, siguro ang sagot ko, may injure siya, hindi lang dahil sa sarili lang, dahil din sa Panginoon. And, yun nga, di ba? Ano yung i-endure natin doon? Yun nga, yung mga persecution, yung bali verse, so sinabi nga ni Kuya Jabez, di ba, nandun na yung lahat. Bago mag 13, sabi dyan, di ba yung sa verse 12, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. So kaya rin man, kaya hindi mo naman magagawa yung lahat. Diba? Paano ma-enjoy yun kung wala kang hindi sapat yung faith mo sa Panginoon, diba? Hindi mo rin magagawa yan. Parang ang nangyari sa iyo, parang magiging masisisi mo yung Panginoon pag nangyari yung sa ilalim. So, para sa iyo, Brother JC, yung save dyan, physical o spiritual? Okay. Ano yan? Hindi ka narinig? Ano? Both. Ano mo? Both. Both. Okay. So, sige, kung wala nang sasagot, bibigyan pa natin, payamanin pa natin. Ano? So, nandiyan yun sa handouts eh. Sana nakikita nyo. Ito din, finlash ko siya sa screen natin. Pero sinend ko din siya sa Transformed by Christ. Pwede nyo ma-access yan, hermeneutics na lesson. So, ang topic dito is actually in the realm of eschatology or the things to come. Diba? Sa Revelation, na pag-usapan natin kanina, itong Matthew 24 is also in that topic sa muling pagbalik ng Panginoon. Tignan niyo yung Matthew 24 verse number 3. And as he sat upon the mountains of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? So ang kanilang pinag-uusapan dito ay yung end of the world. Ano yung isang tawag natin doon? Armageddon, di ba? Kailan ba magugunaw ang mundo? Yun ang tinatanong ng mga disipulo. Yun yung context na gusto natin makita. Ano yung pinaka-topic nila? End of the world. So, ang tanong dito, sinabi dito, but he that shall endure unto the end. So yung end dyan ay end of the world. So, bago mag-end of the world, diba, review tayo sa eschatology natin, naniniwala tayo na makakaranas pa ang mga mananampalataya sa pagdating ng 7 seals. At yung mga seals na yon, ang tinatawag natin tribulation at great tribulation. Okay? So others, kabuuan nun, great tribulation, acceptable din yon. Pero itong mga tribulation na ito, nandito yung mga mananampalataya. Kasi yung rapture, dun pa sa ika-6 na seal kapag nabuksan na yon. So ang sinasabi dito, ang ililigtas talaga ay sa physical sense. Kasi ang tinutukoy dito, ang kausap ni Pablo, ay ang kausap ni Jesus, sino ba? Mga disipulo. Di ba? Mga mananampalataya yung kausap ni Apostol Pablo. Ay Jesus Christ, sorry. So kung kausap ni Jesus Christ, mga disciples, mga ligtas, ang tanong talaga nila, okay, kailan magugunaw ang mundo? Pag nagunaw ang mundo, ano mangyayari? So merong mga darating, yung binasa nga kanina ni Brother Jabez, Brother JC, na may pagpatay, merong pag-uusig, persecution, yung matitinding paghihirap na yan. But when those days come, yung mga, alam mo yon, mag-i-endure, magtitiis, talagang hindi susuko, sila ay maliligtas. Ibig sabihin, hindi pa sila mamamatay. At may hintay nila yung pagbalik ng Panginoon or nagsimula nga yan sa rapture, yung we will meet Christ in the air. Kaya nga tignan niyo yung handouts. Kung nakita niyo lang yung handouts, nakasulat na dun eh.
Saved from what? Physical death. Ano? So, nakalagay na yan dyan. Tapos, yung Revelation 6:8, tinukoy dyan, 1/4 of the world population killed. So, kung naligtas ka, hindi ka kasama dun sa mga namatay. Alam natin, yung mga Kristiyano din, di ba, mamamatay. Revelation 9:15, 1/3 of the world population killed. So, those who will live through the tribulation will physically enter the kingdom. Okay? Hindi. Mga ligtas lang to. Kasi, kahit na makasurvive yung mga hindi mananampalataya sa 7 seals, langit na. So, ito lang, hindi ka makakaranas ng kamatayan kung rapture maabutan mo. Diba? Pero after kasi ng 7 seals, hindi pa naman tapos dun eh. Doon na babagsak yung wrath of God. Diba? Nandun yung hindi natin mararanasan. Yung 7 trumpets and 7 vials. Yung mga unbelievers ang matitira nun. Yun na, mararanasan lang ng mga unbelievers. Kasi sabi nga sa atin, we were once the children of wrath, but have been saved from that. So yun ang hindi natin mararanasan. Yun yung kukunin tayo ng Diyos. So, any questions regarding this, brethren there? This is post-trib, pre-wrath. Yun yung stand natin. Mararanasan yung tribulation, great tribulation, pero hindi mararanasan yung wrath of God. Any questions regarding that? Questions? Sherwin, may tanong ba dyan? So, paano tayo napunta sa conclusion na yon? Paano natin siya nalaman? Intindihin mo lang yung Matthew chapter 24. Simulan mo sa verse 1. Di ba sinimulan natin sa verse 1? Yung verse 3, natukoy na dun eh. Una, tanungin mo muna, ano yung pinag-uusapan nila? Nakita natin sa verse 3, end of the world. So ang pinag-uusapan nila, revelation din, eschatology, things to come, end of the world eh. Tapos, sinong kausap? Tanong mo yun, sinong kausap? O mga disipulo, para malaman mo, patungkol ba to sa salvation? Ililigtas ang spirito nila? Kaluluwa nila? O ililigtas ang physical na katawan nila? Right? So kung mananampalataya yan, hindi na yun isi-save ulit. Kasi walang save na isi-save ulit spiritual. Kasi kapag na-save ka na ni Kristo, wala ka na sa kapahamakan. Di ba? Hindi mo na kailangang iligtas ka pa spiritual. Pero pwede ka pa rin iligtas ng Diyos physical. Any more questions? Okay? So, maganda dyan, no, na tanong-tanong natin at tinalakay natin iyan. Okay? So, ngayon, meron ako schedule dito, kaya ika-cut short ko. Pero gusto ko, bago kayo din mag-dismiss dyan, ay may pag-usapan pa kayo. Okay? So, before you go, isa siguro na kung wala naman kayong tanong na sa akin, magbibigay na lang ako sa inyo ng guidelines. Okay? So, ano ang tanong? So, ang gawin nyo na lang, etong number 3. Okay? Kuha kayo ng ballpen nyo, ng papel nyo. Tapos itong number 3, pangunahan kayo ni Brother Sherwin, sagutin nyo, who are the sons of God mentioned in Genesis 6? So basahin nyo muna yung Genesis 6. Tapos isulat nyo yung sagot nyo, i-type nyo sa GC natin mamaya. Pwede sa Transformed by Christ. O kaya isulat nyo yan. Send nyo sa akin. Tapos, tsaka tayo magbibigay ng sagot. Pwede din natin siya i-review ulit sa Sunday. Pero, Brother Sherwin, kahit wala kang definite na ano dyan, basta mapagsalita lang ang lahat sa kung anong tingin nila yung sons of God dyan at paano nila sabi. Hindi pwedeng dahil yun lang yung alam ko, kundi ano yung verses
na magagamit dyan. So, tignan nyo tong handout natin. Aralin nyo. Okay? Mayroon dyang mga tanong. For example, itong una, what are some probable solutions? Posible ba na yung sons of God, fallen angels? Sila ba ay lineage of Seth? Sila ba ay men in leadership positions? So, who are the sons of God in Genesis 6? Yung tanong na possibility and probability. Okay? So, pwede kayong, parang kanina, tinignan natin yung angels doon, may mga possibilities siya. Pero pag sinabi natin probability, ano ibig sabihin ng probability? Something is likely to happen. So, more chance, no, na probable siya, posible. Okay? So, I'll be leaving the room. Brother Sherwin, you lead there. Just facilitate this question. Who are the sons of God mentioned in Genesis 6? Make sure na lahat, meron dapat kayong sagot. And then, i-post nyo yun. Tapos, you can conclude there. You can end with a word of prayer. If meron kayong questions, pwede nyong itanong si Sherwin. Kung hindi masasagot ni Brother Sherwin, i-park nyo yung tanong, i-post nyo sa para pag-usapan natin siya next week. Okay? I'll be there next week on site. So, I'll be seeing you. And of course, umulan ba? On Friday, we have our prayer meeting dyan sa main. We remind everyone na mag-register na sa ating June 12 na youth conference. So si Brother Sherwin din, alam niya na gagawin dyan. Pinagawa niya na yun kahapon. Yung mga hindi pa lang napa-sign up. So kayo din dito, mga kasama ko. Sign up na. June 12. And every Thursday, I hope kayo ay nakaka-join. Alam nyo, last Thursday, nasama ko yung isa ko sa ka-work. No? Pwede nyong gawin din yon, mag-invite kayo para makarinig sila. At maganda yung pinag-uusapan natin. We're talking about Romans chapter 1. Okay? So, I'll be leaving. Ikaw na bahala dyan, Brother Sherwin. You can continue kahit yung number 3 na lang before anyone goes at asikasuhin yung mga kailangan pang gawin dyan. Okay? So, God bless. Okay, goodbye. Magdi-discussion pa ba? Or papasulat ko na lang sa kanila yung Pasulat, answer nila? tapos pwedeng i-sharing din after masulat. Mapag-usapan nyo lang yung iba't ibang views na lumabas dyan. Pero kahit wala namang definite na pinaka-answer dyan. Ano lang yung mga lumabas na posibilidad. Okay, but you have the freedom to give comments there as well. Okay? Sige po. I'll be leaving the room. Okay na? Clear? Clear instructions? Okay. Bye. Magbibisita pa kami. God bless. Basta.